Okay, so sagutan natin tong problem na to. Okay. Use zero through third order Taylor series expansion to predict f of pi over 6 for f of x equals sin x. Using a base point at x equals pi over 4, compute the true percent relative error for each approximation. In rounding off your answers, use up to 5 decimal places. Use the rounded number on your next iteration. Okay, so given naman tong mga to, order, step size, ito yung derivative natin, f of n of x, tapos f of n of x sub I natin ay pi over 4 okay, so true value natin, pi over 6, yun, syempre, given naman, yun yung ating ipipredict, ano, pi over 6, f of pi over 6. So, ibig sabihin, meron na agad tayong true value. Approximate value, f of x sub I plus 1. So, dapat, yung ating f of x sub I plus 1, palapit ng palapit, papunta kay true value. Tapos, true error, pag maminusin lang natin tong dalawa, true value minus approximate value. Tapos, percent relative error natin, ay di syempre, true error over yung ating true value times 100%. I-absolute value na lang natin para positive yung makuha natin. Okay? So, let's solve. H muna tayo. Siyempre, x sub I plus 1 yan. Minus x sub I. Ano nga yung x sub I plus 1 natin? Yun yung ating ipipredict, ano. So, pi over 6. Minus pi over 4. Okay? So, ano sagot natin dyan? 1 over 4. Okay, negative pi over 12. Negative pi over 12. So, isulat natin yung lahat yan dito. Okay? So, f of n of x, itong f of n of x, ito yung mga i-derivative natin, ano. So, unin muna natin yung ating function, f of x equals sin x. Ano yung derivative ng sin x? Cosine x. Anong derivative ng cosine x? Negative sin x. Anong derivative ng negative sin x? Negative cosine x. Okay. So, kunin naman natin yung value ng f of n of x sub I. So, ano yung x sub I nga uli natin? Pi over 4. Pi over 4 is 45 degrees. Ano? So, 45 degrees, so sine 45. Square root of 2 over 2. So, pwede na siyang isulat ng square root of 2 over 2. Kaya lang, sabi nga sa atin dito, use 5 decimal places. Ano? Ibig sabihin, naka-decimal point tayo. Siyempre, sige, lagay natin dito. Square root of 2 over 2 is equal to 0.70711, 0.70711, 0.70711, 0.70711. Sir, bakit pare-parehas? Eh kasi yung cosine x, ganun din eh. Square root of 2 over 2. Yung negative sin x, negative 0.70711. Square root of 2 over 2 lang din yon, pero negative. Ito, ganun din. Magiging negative lang din. Pare-parehas sila ng value. Okay, so, true value, f of pi over 6, sine pi over 6. Okay, so ano ba yung pi over 6 natin? 30 degrees yan. So, sine 30 is equal to 0.5. So, dagdagan natin ng 4 na 0 para maging 5 decimal places. So, yan. Yan ang mga tama, ano. f of x sub I plus 1. So, yan. Solve na natin yung f of x sub I plus 1. Paano natin isosolve yan? Utay-utay, isa-isa. Okay? F of x sub I plus 1 is equal to f of x sub I. Okay? Plus f of x sub I times h plus f of x sub I times h squared over
2 factorial plus f of x sub I times h cube all over 3 factorial. Okay, so unahin muna natin syempre yung f, yung una, yung zero order. F of x sub I plus 1 is equal to f of x sub I. Ano yung value ng f of x sub I natin? Ay di 0.707. Okay, 11. 0.70711. Okay, so yung first order natin, f of x sub I plus 1 is equal to 0.70711. Ano yung ating f prime? F prime pala to, sorry, hindi ko nasulatan. F of x sub I plus f prime of x sub I times h plus f double prime of x sub I times h squared over 2 factorial plus f triple prime of x sub I times h cube over 3 factorial. Okay? 0.70711 plus ano yung f of x sub f prime of x sub I. Ang f prime of x sub I natin ay 0.70711 din. Times h, negative pi over 12. So this is equal to 0.52199. Sulat natin dyan. Okay. Tapos, yung second order natin, f of x sub I plus 1 is equal to, so itong mga to ay equal din lang sa 0.52199. Susulat ko na rito. Plus, f double prime. Ayun. So, f double prime natin ay negative 0.70711 times h, negative pi over 12 squared over 2. So, this is equal to ilan? 0.49776. Okay? So, isulat natin doon. 0.49776. Okay? Number 3. F of, okay, third order pala. F of x sub I plus 1 equals, so ito na yun, ano? 0.49776 plus f triple prime. Anong f triple prime? Negative 0.70711 times, ano yung ating times? Negative pi over 12 cube all over 3 factorial. Okay? Ano yung 3 factorial? 3 times 2, 6. So, this is equal to 0.49987. Okay, so meron na tayong approximate value. Meron tayong approximate values sa true value. So, true error na lang ang ating kukunin yung kasunod. Ano? So, true error naman tayo. Galing muna natin itong mga to. Paano natin sosolve yung true error? True error. Pag maminusin nga lang pala natin yun. Kahit hindi na tayo nag-delete nito. Antay na lang pag minus. Pero maganda, malinis. Maraming susulatan. So, E of t is equal to true error minus true value minus true error. So,
Una muna, 0.5 minus 0.70711. Siyempre, this is equal to ilan? Okay? Negative 0.20711. Ito naman, pag pinag-minus natin, negative ulit. Negative 0.02199. Okay? Tapos itong kabila ay negative 0.00224. Ito naman, wala na siyang negative. Ito ay 0.0. Tatlong 0, tapos 13. Okay, so ibig sabihin yung true error natin, palit ng palit habang palayo ng palayo tayo dun. Ano? So ibig sabihin, palapit ng palapit ito sa 0 percentage. So percent relative error, yung E of t natin ay equal to true error over true value times 100%. Sorry, ito pala true error ay hindi pala true error. Ito nga pala ay approximate value. Nakakalimutan ko kanina. Value. Ito yung true error natin. Ano? True error is equal to true value minus approximate value. Tapos yung percent relative error natin ay true error over true value times 100%. So, substitute na lang natin itong mga to dun sa values na yan. Meron naman tayong true error over true value times 100%. So, makukuha natin yung percent relative error natin. Okay, so una muna ay 41.422%. Okay, so dagdagan natin ng dalawang 0. Kasunod, 4.398. 00%. Tapos, 0.448. 00%. Tapos, 0.026. 00%. Okay, so yan yung ating mga naging sagot. So, ibig sabihin, palapit ng palapit tayo dun sa ating true value habang ginagamit natin yung Taylor series of expansion. Kung gusto mo pang dagdagan, mas lalapit yung ating value, f to the 4th prime of x sub I times h raised to 4 over 4 factorial. Okay, so halos magsisiro na yan. Okay, so hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood.